Tansyahin mo lang kasi nagiinom ka pa ng gamot. Hindi na po ako umiinom kasi kapag umiinom pa ako, nanghihina po ako talaga. Ay bakit? Kinakabahan lang ako kasi sinabi niya hindi na raw siya nagiinom ng gamot. Tapos sinasabi niya talaga labot para sa akin kasi kapag hindi talaga ako... Ano kaya mangyayari kung hindi kaya inom sa palagay mo lang? Kasi nung sinasabi niya talaga yun, alis talaga ako dito. teka muna Alpe, kasi ganito yon. Oo, naiintindihan ko naman. Nakita ko yung magandang pagbabago sa'yo. Naiintindihan ko naman na concern kayo Ba't sa ayaw mong ituloy yung magandang pagbabago sa'yo? May hangganan naman yung pagbibigay sa'yo ng gamot, hindi naman habang buhay yun. Alam mo, anong dali Alpe, pinapipilitan mo sa'yo. Yung follow-up, kaya may follow-up check-up, kinakailangan may inom mo yung gamot ng doktor na ibinigay sa'yo. Dahil pag-check niya kung okay na, tatanggalin na yun. Hi! Kumusta ka? Saan ka galing? Sabi talaga yung ilusyon po na Oo. ipagkit sa kaibigan. Hinihintay namin si tatay at si... Po, inakit mo kasi si John Paul sa sa awarding niya. Kala ko. Inakit sa awarding. Oo nga, Kasi sabi. may award si Kaya- Paul na conduct award. Ay, very good. Kaya mag-iupo ka. Para napagod ka. Opo, para exercise din po. Tas kamusta sa kaibigan talaga. Kasi oo. sinabi niyo kasi kahapon, kapag ginawa ko po yun na stress po, yung kagagabi, paborang tatay ko sa inyo, talaga ulo, pinahawa ko din. Sakit talaga sa ulo kasi kapag ginawa ko yun, nasa isang box ako, mag-isa lang ako mag-isa lang ako, wala akong kausap. Kapag ginawa ko po yun. Alin yun? Kapag yung sinasabi niyo na hindi ko kamustahin yung mga kaibigan ko, ganyan. Ay, hindi okay lang kumustahin mo sila. Pupuntahan mo sila. Tama yan, mag-bike ka, mag-exercise ka. Goods yan. Pinawisan ka nga eh. Di ba? Malagay mapapawisan para lumabas yung bad effects sa katawan. O pag pinapawisan. Opo, yung kasi, Inom ka tubig. Inom ka water. wala nanginig din po kasi pasmado kasi. Pasmado ka. Din, napagod din. Talaga din kasi napapawisan po. Pero wag din masyadong magpagod at tansyahin mo lang kasi nagiinom ka pa ng gamot. Hindi na po ako umiinom kasi kapag umiinom pa ako, nanghihina po ako talaga. Ay bakit? Pero seryoso po ako, maniwala kayo sa hindi. Kapag umiinom ako, hindi ako nakakakilos na maayos. Pag wawalis, hindi ako makawalis. Ngayon, nung tinigil ko talaga, kasi wala sa sarili ko, alam ko, tiwala ko na wala akong talaga sa akin. Humor po talaga yun. Sabi na lang natin, nung galit na galit ako sa inyo, may sabi ko, diba sinabi ko na demon. May sinasabi na, sa video na demon galit yung sabi ko eh. Ibig sabihin, sinaniban po ako ng demonyo. Nagsasalita po ako, pero ang lumalabas na salita, yung sa may demon, yung nakasanib. Okay lang. Eh, ako, na spirit ko kasi, Oo. yung nagsasalita, Hello. hindi ako yung nagsasalita. Boy. Hello, Tay. Ay, sana. Yan. Pero ngayon po, okay na po. Ayun, okay na. Tay, kanina pa kami dito. Kukumustahin namin si Alpolipic. Nakabahan lang ako kasi sinabi niya hindi na raw siya nagiinom ng gamot. Kasi nag-start na naramdaman ko kahapon eh. Kahapon siya nag-start na Kahapon di uminom. So, Kailangan iinom ka. kahapon masyado. Talaga kapag umiinom ako, marinig pa nila, kapag umiinom ako, nanginom talaga ako. Kapag nakikita nila, halos di ako makakakilos. Hindi ka makatulog kasi. Tapos Hindi na. ka kapag pumasok, Eh? hindi ka nakakainom. Sinasabi sa'yo, kapag nakatulog, nakita mo na nakatulog naman ako, di ba? Nakatulog ka naman. Hindi siya nakakatulog, Aljon, pag hindi siya nakainom. Pumunta po siya sa harapan kasi tahimik ka, yung maririnig mo lang mga sasakyan. Pero pag nandiyan sa ilalim, Hindi. yung maririnig niya, hindi siya Ano? makakita. Nakita mo sa tatay. Kapag hindi siya natin. Alper, total, yung mga guidance lahat ng nakaharap sa atin. Opo. Kinakailangan mo talagang, hindi ka naman inano ng doktor para sabihan na huminto sa pag-inom. Di ba't meron dire-diretsong inuman? Pero kung Tapos, Sinasabi hanggang niya pitsa talaga, 20. Ha? Tapos sinasabi mo talaga labag para sa akin kasi kapag hindi talaga Ano kaya mangyayari kung hindi kaya inom sa palagay mo lang? Okay naman po talaga tayo. Sinasabi ko okay. Ibig sabihin, nung ano ng doktor sa'yo, hindi yun ang, kaya nga nung huli tayo dinagdagan pa nga ng kalahati yung doses mo. Dahil Pero seryoso po talaga. may interview, di ba? Ibig sabihin, sa interview, doon yung binasihan. Yun yung binasihan yung interview sa'yo. Hindi na yun magdadagdag ng doses kung halimbawa sa interview, kung hindi na kailangan, hindi na magdadagdag. Ibig sabihin, kaya nagdagdag, doon sa interview mo, dapat sila magdagdag. Mga doktor yung nagbigay sa'yo, hindi naman ordinaryong tao. Talagang mga doktor yun. Pero seryoso talaga ako tayo. Kapag hindi ako nakakakilos. Kaya nakita mo nakapaglaba po ako. Nakapagwalis.
Hindi mo sabihin, talagang hindi ka naiinom ng gamot. Oo, kahit makakain lang ng ano ng Ano gulay kaya prutas. kung pumunta tayo dun sa doktor bukas, sabihin natin hindi ka minum ng gamot, ano kaya sasabihin sa atin? Kasi hindi ko kasi ito pinipersa. Kasi baka kung persayin ko to, pag inom ng gamot, pagkagaya ng nanay niyang kalabasan, na pagka ayaw niyang uminom ng gamot. Kaya nga po, yun ang mangyayari talaga tay. Sa inyo na po nang galing yung nangyari na nag-iiba. Nag-iiba Di ba, nakaraang araw okay Hmm. Kahit ako, napansin ko kahapon hanggang ngayon iba. Kasi nga po, kahapon pala, hindi na siya nag-inom ng gamot. Yun ang inaalala ko po. Ayun na. Pero sinasabi niya talaga na kinukontra niya, pwede ako umalis dito. Ako na nagsasabi, seryoso po. Ano kailangan natin dito? Kasi Hindi Alpolivic, kailangan uminom ka ng gamot. kailangan ko ng ano nyo, support niya kasi Opo. Kaya nga po nandito kami tay. Kasi gaya na sinabi ko, hindi pwedeng siya po yung masunod. Kayo po ang masusunod bilang magulang. Tayo po yung nakakaintindi at nakakaunawa. Kasi nung unang Yung gagawin natin tay is para din po sa kanya. kasi nung sinasabi niya talaga yun, alis talaga ako dito. teka muna Alpi, kasi ganito yon. Mas Nung komportable. binigyan ka ng gamot, Naiintindihan ko naman- nakita ko yung magandang pagbabago sa'yo. Naiintindihan ko naman na concern kayo Ba't sa ayaw mong ituloy yung magandang pagbabago sa'yo? May hangganan naman yung pagbibigay sa'yo ng gamot, hindi naman habang buhay yun. Kumbaga, observation, pagkadating ng 20, di ba't may kaya nga may pitsa 20? Ibig sabihin, pag check noon at okay na, pwede sila na magtanggal ng gamot mo. Pag sinabi ng Pero doktor, Kit sabihin na lang natin, kwento na lang kung gusto niyo na gusto ko talaga magpa-interview. Okay talaga ako Saan ipapakita. ka? Saan sa doktor? Sa doktor talaga. Pero kaso nga lang, para malaman natin na yun talaga kung no gusto niyo. tay, pagdating natin sa doktor, pagagalitan lang tayo. Yun pa rin ang sasabihin. Ganun. Kailangan Kasi uminom ng may follow up pero yung gamot talaga hindi na hintayin na lang yung follow up. Wala pong silbi yung follow-up check-up pag hindi natin tinuloy-tuloy yung gamot. Kaya nga po may follow up para Alam mo, ma-interview. Alpe, pinagpipilitan mo sa'yo. Yung follow-up, kaya may follow-up check-up, kailangan may inom mo yung gamot ng doktor na ibinigay sa'yo. Dahil pag-check niya, kung okay na, tatanggalin na yun. Ngayon, kung sa follow-up, sabi niya, ba't ano nangyari ako talaga sisisihin nun. Ano nangyari sa inyo? Bakit hindi mo na ipainom yung gamot na binigay ko sa'yo? Yan ang ayaw ko lang kasi na sa isip kasi negative. Wala kayo Iba sa na nga positive. to. Iba na ang ano niya ngayon. Hindi naman ganyan nung yung pag-inom hindi niya pag-inom ng gamot kahapon. Opo. Maghapon. Mm. Ito na ang sitwasyon. Maghapon pala siya hindi uminom gamot Umaga, kahapon hapon, hanggang ngayon. Umaga nakainom pa ako, hapon hindi. Oo. Pero At sinasabi saka sa nung inyo, isang okay gabi, talaga. nung uminom ka, ang napansin ko sa'yo nung isang gabi nung uminom ka, imbit na magpahinga ka, parang winala mo yung gamot dun sa paggabi, nag-bike ka. Tinagod mo yung sarili mo, kaya yung useless yung gamot na ininom mo. Kaya dapat tay, Umuwi ka. huwag muna siyang mag-bike, huwag muna siyang mag-cellphone para wala siyang iisipin. Alpe, Tanggalin ninyo yung bike, Hmm. tanggalin nyo yung cellphone, dito lang siya sa bahay. Kaibigan ko, hinihintay pa ako sa kayo. Wala siyang gagawin tay, kundi matulog, kumain, take ng gamot dapat. Paano nga yun? Magalit siya sa atin, pero pag gumaling na siya, maintindihan din niya. Oo nga po, yung ganyan sitwasyon, hindi natin mapainom. Painom yun tay. Bantayin niyo baka hindi Hindi yan. Hindi. Kaya, Yan lang tay. Pasensya na po. Kaya po kami na punta dito dahil gusto namin talagang i-check pa ulit at tinitin. Kasi gaya na sinabi ko, minumonitor po namin kayo. Sana maintindihan nyo. Yung sinasabi ko tayo po ang masusunod, hindi po yung pasyente. Kasi yung pasyente natin is wala pa sa tamang kaisipan talaga. Alam ko na intindihan nyo ko bilang magulang, alam ko kumbaga hindi ka makapag-isip din ng tama, pero nasa likuran mo kami, gaya ng sinabi ko, nakasupport kami sa'yo, back up kami para mas lalong tumibay ka para sa iyong mga kaya nga, yan nga ngayon ang ano ko. Yung pag hindi niya yun makagabi ng gamot. tapos- pero alam mo ganyan talaga yan kasama sa buhay yan. Ang importante, nandito ikaw bilang ama. Kasi hindi kami makakagawa ng paraan mga bagay-bagay kung wala ang ama, Okay. magulang. Kaya huwag kang mag-alala, huwag kang magpa-high blood masyado. Ito problema natin ngayon, nilayasan na tayo. Saan nagpunta? Dumiretso na doon. Nag-bike? Oo. Kaya,
So, yung itsura ngayon ng anak ko na yun, pinapaliwanagan natin na mag-inom siya ng gamot. Parang hindi siya mag-inom ng gamot. Kaya sabi ko, ano kaya maganda kung ayaw mong uminom ng gamot? Kasi kung ayaw niyong uminom ng gamot, ang doktor ang pwedeng magpainom sa kanya siguro. Kaya lang, ang labas na kung observation siya, i-admit siya doon. hindi po siya i-admit tayo pa rin. Kasi kung painom mo gano'n, hindi na pwede na pirasahin ko dahil gano'n ang mangyayari nun kasi danas ko yung sa asawa ko. Pagka yung ayaw minom, kahit na sabihin kung hindi mo kailangan mo yan, hindi niya inumin. Kaya, ang naging So ito mga kababayan, mga kabarangay, kararating lang ni tatay tsaka ni Aljon kasi recognition. Conduct Award. Congratulations, no? Kaya lang ang problema namin mga kababayan, si Alpolivic. Yun nga po, mula nung nagkaroon siya ng cellphone, tsaka nabawi yung bike niya, naging busy siya, napagod. At sabi ni tatay, kahapon pa pala, hindi nag-inom ng gamot. Kaya pala kahapon, punta namin dito, iba, sabi ko parang iba yung timpla. Oo. Paano kaya ito? Moving tayo doon sa pagpapagawa ng hanap buhay ninyo. Sana, di ba? Yun yung usapan natin. Kaya ingatan nyo po yung motor nyo ha. Baka pagtripan niya yan. Hindi naman. Kasi Oo. talagang disidido si tatay na sa pagtrabaho. Opo. yung problema niya ngayon, yung ayaw uminom ng gamot. Okay na sana kasi mas maganda yung dire-diretso niya na sanang umiinom kasi yung kusa kasing inom, yun talaga yung yun talaga maganda ang kalalabasan. Opo. Pero kung ganyan na Pero kaya po siya tayo nagkagano ng epekto ngayon kasi naka-stop siya ng gamot. Kaya ngayon ang lagi kong isinasabi, hanggat maaari huwag kayong papayag na mag-i-escape ng pag-inom. Kasi kabago-bago pa lang niya 'di ba? Kaka-start pa lang natin ng pag-inom ng gamot, okay. in-injectionan. Wala pa naman Opo, hindi yung una. Unang-una, 'di ba, okay. in-injectionan 'yun Bago ka dumating napa-injectionan na siya. Okay. And then nung dinala nyo po diyan sa paggamutan, binigyan siya ng gamot. Kaya Ngayon, na-stop ninyo yung gamot kaya. Di ba? Tinurukan siya. Opo. Di ba galing siya doon, hinuli siya doon kasi nakabasag siya doon. Kinuha siya ng mga pulis, tapos dinala ng pinaturukan para naging kalma, naging maayos. Opo. Kaya di mo kinabukasan nandito, okay? Maingay po siya nung una po. Di ba? Yung unang punta ko dito maingay. Ayun. Tapos pag na-escape yung gamot, babalik na naman. Kaya wag tayong papayag na magkaroon ng escape. Kasi yan, pag pahaba ng pahaba yung hindi niya pag-inom, patapang siya ng patapang. Palala ng palala. Ganon po mangyayari. Pag hindi siya uminom ng gamot sa akin, tamo hindi na siya pipilitin din sa doktor. Yun pala nang i-advise natin ng doktor. Ganon talaga i-advise sa inyo tayo. Hindi siya parang hindi siya makalayo, kukornerin ko siya dyan sa Opo. nanay. Dito lang siya sa bahay. Hindi, kung ano bang ganyan, lumayas. Hindi ko, kung nandito lang, hindi ko makokorner yan. Kailangan wala siyang bike. Kasi pag may bike, malayo nararating niya. Tingnan nyo, pagod na pagod. Nanginginig yung katawan niya. Dumating. Tapos walang cellphone. Kasi pag gabi, sa cellphone naman siya. Kaya pagbawalan muna natin siya maghawak ng cellphone. Yun nga yung plano ko na sabi ko para hindi magselos yung isa sa... Kaya rin ba kukunin ko yung cellphone, pati itong sa inyo, itatabi ko. Pwede naman mag-cellphone pag hindi niya nakita. Kayo, okay lang. Pero siya talagang bawal. Babalik din naman ninyo sa kanya kung magaling na siya. Ano nga, kagabi pagkaalis nyo, pumunta doon, yun ang nangyari sa kagabi pagkaalis nyo, di ba tinanggap naman niya yung mga paliwanag. Opo, nag-cellphone na. Hindi nag-cellphone, pumunta rin namiga. Ang tingin ko, malalim yung iniisip niya. Sabi ko, bakit? Hindi mo ba, di ba pinaliwanag naman sa'yo kung anong dapat mo na natin gawin? Sabi niya, inihigpitan niyo ako Sabi ko, anong inihigpitan? Hindi ka naman inihigpitan Kasi pinapaliwanag lang na Na pagka ganun tayo, pagka tahimik siya,
aamuhin nyo lang. Huwag nyo nang ipaalala yung mga usapan. Puro magaganda na lang ikwento nyo. Huwag nyo na siyang pagagalitan. Huwag nyo nang i-recall yung ikinakasama ng galit niya. Parang, sige anak, pahinga ka na. Pahinga na tayo para bukas magluto tayo ng ganito ganyan. Masaya ako na magkakasama na tayo. Yung mga ganun ba? Huwag mong uulitin yung pinag-usapan na parang sinusumbatan mo siya. Lalong magti-trigger. Anger, yung galit niya, lalong ano. Pag sinabi yung hinihigpitan nyo po, sa psycho reverse ka tayo. Hindi anak, ganito yun na. Ganon, yung mga pasok. Pag sinabi yung, ano ba yan, bakit ganito? Ay hindi na, ganito yun. Kasi alam mo, ayoko mapahamak ka, kaya gumagawa ako ng paraan. Puro mga, ang atake mo, pag alam mong nagagalit na siya, ang atake mo sa kanya is pasuyo, pagmamahal, pag-aaruga. Yun ang banat. Pero pagka nagsabi siya na, sinabi niya sa'yo is, pansin ko kasi tayo, ganito, hinihigpitan ninyo. Ang sagot mo siya, hindi ba yun yung pinaliwanag nila sa'yo? So, lalo kayo magsasalubong. Pag sinabi niyang ganon, may sinasabi siya, psycho reverse ka, pagmamahal lagi. Diba? Ang pasok pa ganyan, hindi pa ganyan. Kasi pag ganyan siya sa'yo, may sinasabi siya sa'yo, tapos sasalubungin mo, magsasabong. Psycho reverse, pagmamahal. Okay? Ganun po yung pag-alaga sa mga may ganyan. Naayos na siya. Okay lang yan, wag mo masyadong intindihin tayo. Kasama to sa buhay natin, nang alam nyo po, alam kong mangyayari yung mga ganitong bagay. At least nakapag-usap tayo, nagiging aware at nagiging handa kayo. Diba? Sa pagkaalam nyo nagwawala or what, yung mga matatalas na bagay dyan, itatago nyo lang. Diba? Maging advance din kayo. Pag nagwawala, huwag nyo sasalubungin. Layo nyo lang yung mga bagay na hindi dapat masira. Okay? Huwag nyo sasalubungin kung hindi nyo kaya. Pwede naman, yung halimbawa, yung kung kami, alam na namin ang gagawin namin, sanay na kami. Pero pag kayo, ang gagawin ninyo, pakalmahin nyo lang, ilayo nyo yung mga matatalas, tala nagwawala, lumayo ka, baka mapukpuk ka niya, or what, ganun lang po yun. Huwag mong sasalubungin, huwag mong ikakatwiran yung mga pangaral namin or yung mga rules na binibigay namin. Huwag mong isusumbat pag siya yung nagsisilakbo, yung parang may galit siya. Di ba? Okay? So yun mga kababayan, mga kabarangay, ito po yung ganap sa hapon habang kami nandito. At minomonitor nga lang po natin kasi nadaanan naman natin to pag uwi. So wag po tayo mag-alala, bukas babalikan pa rin natin. At I'm sure naman marami pa silang pagkain. Okay. Yan. Maraming salamat mga kababayan and God bless po.